Agad kong lingon ang nakakuha at hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko na makita si Christine. Oh, hi Ivana. Did not expect to see you here. Maarting sabi niya habang nakangiti na alam ko namang peke. Christine, sabi ko at naramdaman ko. Nalabis na insulto ng hagurin niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Sabay irap, kaya't napairap na rin ako. I saw your disgusting photos online. Really, Ivana? You stooped that low? Pangi-insulto niya kaya't matalim ko siyang tinignan. Christine, you're out of my life. Sambit ko. Pero nang i-insulto lang siyang tumawa bago umiling-iling. Out of your life? Kung hindi ka lang siguro nagpapautos sa daddy mo, maaari akong di makialam sa buhay mo. Really? Dad is giving you an allowance. Pero anong ginawa mo? You are flirting. Why don't you work and earn for yourself? Napakayom ang kamao ko. Huwag mong isumbat sa akin yan. I am also your dad's daughter. Illegitimate daughter. She added, so I glared at her even more. She is a spoiled brat who wants to control everything, but sadly, she can't control me. Wala na ako sa poder nila ngayon kaya hindi nila ako kayang kontrolin. Not when I already know my worth. Stop acting like an insecure good-for-nothing daughter, Christine. Sabi ko at saka siya tinalikuran pero marahan niya akong binili at pinaharap ulit sa kanya. Ang laki na ng ulo mo. Why? Kilala mo ba ang lalaking nakasiping mo? Of course not, because you don't belong to socialites. Well, I will tell you, Ivana. He's Wilson Thompson and he just wants to make love. Masyado ka nagiging proud. If daddy knows this, he will be disgusted. Ang anak niya sa labas sa titutustusan niya, pinapatok lang ng kusino-sinong lalaki. Aren't you disgusted with yourself? Naparanok ako para makapagtimpi lalo. Huwag mong pakailaman ang buhay ko. Why don't you just review to pass your nursing board exam for the end time? Baka nakatago lang talino sa pinakalikod ng utak mo. Nakita ko kung paano umusbong ang labis sa galit sa mukha niya. Kaya, mabilis na akong tumalikod para iwan na siya doon. Nanginginig ako sa galit dahil sa pagsasagutan namin. At alam kong maya-maya ay tatawag sa daddy sa akin kasi magsusumbong si Christine. Lagi naman kasi akong mali sa lahat ng kwento niya. Her mom is rich and her dad is a doctor with a perfect family. Of course, siya ang palaging tama. Mabilis ako nagmaneho pa uwi sa kondo ko. And when I get home, my tears fell. Kagad kong kinuha ang laptop ko para gumawa ng resignation letter para bukas. It's funny how everything is connected with Wilson. Habang gumagawa ako ng resignation letter, ay biglang nag-ring ang phone ko. Nanlamig ako na makita ang pangalan ni Daddy. Hindi ko sana sasagutin pero mas magagalit siya kapag ginawa ko yon. Kaya kahit nanginginig na, sinagot ko pa rin iyon. Dad? Ivana? What is this? Ano namang ginawa mo? Nakakahiya. You're all over the social media. This is disgusting. Ito ba ang pinagkakabalahan mo? Ang manlalaki. How dare you? I am working just to buy your needs at ito ang igaganti mo? Kailan ka pa naging malandi? That was a blow. I expected that pero hindi ko alam na sobra palang sakit. At inaway mo ang kapatid ko? Wala ka na bang respetong natitira ha, Ivana? You insulted your sister when in fact, you're the one to be insulted. My tears fell even more while hearing my father's words. Lahat nakakasakit. Lahat patama sa akin. Say sorry to your sister and fix your life. Dahil kung hindi ni piso, wala ka matatanggap mula sa akin. Wala akong anak na bastos at malandi kagaya mo. Huwag mong hintayin na tuluyan ako magsisisi kung bakit binuhay pa kita. Pinatay niya ang ilaw matapos niyang sabihin yon. I sobbed harder. Naninikip ang dibdib ko dahil sa mga sinabi ni Daddy. Can he treat us fairly? Ako na lang kasi palagi ang lugi. Kahit naman na si Christine na may kasalanan, ako ang napapagalitan. Kahit yata sampalin ako ni Christine sa harap niya, ako pa rin ang mali. Of course. Dati nga nasa bahay pa nila ako. Halos ihulog na ako ng asawa at anak niya sa hagdanan. Pero wala lang sa kanya. He doesn't care and he will never care for me. Nanginginig kong binuksan ang FB account ko. My lips parted when I did not saw even a single picture of Wilson and I. Naglahong bigla ang lahat. I searched for it but I saw nothing. Naparunok ako at agad na naguluhan. You take it down. Is it my dad? No. Paano niya magagawa yon? Is it Christine's mom? Tita Christina won't do it for me. She hated me to the bone. Baka nga ikasiya niya pa kapag namatay ako. Is it Wilson?
Mas lalo ko naguluhan. Why am I suddenly in this situation? Parang kahapon tahimik pa naman ang buhay ko. Bakit ang bilis ng pangyayari? At kung sakaling si Wilson nga ang dahilan kung ba't nawala ang mga litrato sa social media, hindi ko na maisip kung anong dahilan. Napangiti ako ng malungkot kalaunan nang may maisip. He wanted to clean his name. Wala sa sariling ni-research ko ang buong pangalan niya. I saw his credentials at nakita ko rin ang iba't ibang pictures niya kasama ang iba-ibang babae. But those pictures were decent. Napangisi ulit ako na malungkot. Dapat niyang mawala ang mga litrato namin. Those were not decent. Tinapos kong resignation letter ko sa araw na yon at kinabukasan tanghali ako nagising. Ang una kong tinignan ay ang itsura ko. I sighed when I saw my dark under eye. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para magluto ng agahan. Wala akong pakialam kung tanghali na ako makarating sa kumpanya. Mamaya, magpapasasa lang naman ako sa resignation letter. I just made an avocado toast for breakfast before I took a bath. Sinulit ko ang pagligo kaya inabot ako ng 1 oras. Halos 2 oras ako nag-ayos ng sarili. Bago ako magpasya na umalis na. I brought my resignation letter with me and I am serious about this. I will quit this job. Wala naman dahilan para manatili pa ako rito. It's unprofessional but I don't care. I need to resign. I want to resign. Wearing my simple maroon dress and white stilettos, I drove toward Wilson's company. Habang nasa loob ako ng kotse, hindi ko maiwasang kabahan. I can't help but to imagine Wilson's face. He will be angry. He will call me unprofessional again. It's fine. I saved enough room for his insults. Mabilis lamang to. Dahil sa pagmamaneho ay ikit 1 oras bago ko makarating sa building. I saved enough room for his insults. Mas lalo ko nakaramdam ng kaba na makapag-park na ako sa lagi kong pwesto. I breathed hard a lot of times before I decided to go out. Mahigpit ang kapit ko sa envelope na naglalamang resignation letter. Para nadudubag ako sa hindi ko malamang dahilan. But I need to do this. I confidently entered the building and as usual, the employees watch me like I'm a model. Walang imik akong dumiretso sa elevator kahit na nakaramdam ng panghihina ang tuhod ko. Ikaw na po ang mauna, ma'am. Anong floor po? Nahihiyang sabi ng babae kasi 2 lang kami sa loob. I managed to smile at her. Top floor, thank you. Sabi ko dahil bahagyang nawala ang nakadagan sa dibdib ko. Siya mismong pumindot sa floor na sinabi ko kaya wala sa sariling napasandal ako sa pader habang yakap ang envelope. I can do this. Babalik na ako sa dati kong buhay. I will jail myself inside my condo to write a new novel. Napabuntong hininga ko at ilang saglit lamang bumakas ang elevator sa floor na sadya ko. Bumuga ako ng hangin. Bago lumabas at ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko, agad kong nakita ang sekretary ni Wilson. Agad siyang napatayo na makita ko, kaya dahan-dahan ako lumapit sa kanyang lamesa. Is the CEO inside? I need to talk to him. Can I enter? Mahinang sabi ko. Of course, you can enter, ma'am. She said so I smiled a bit before nodding. Dahan-dahan at kalkulado ang ginawa kong hakbang hanggang makarating ako sa tapat ng pinto ng opisina. Gamit ang nanginginig kong kamay, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At hindi ako tuloy ang nakapasok, agad na nagtama ang mga mata namin. Napanunok ako, pero agad ko rin ginawang seryoso ang mukha ko. I acted like I don't care while walking towards his table. Ramdam ko ang titig ni Wilson at di ko magawang salubungin niyon, kaya bahagya akong yumuko habang naglalakad. Nang makarating ako sa tapat ng lamesa niya, pinilit ko siyang tignan sa mga mata. Nanuyo ang lalamunan ko na makita kung gaano siya kaseryoso ngayon. He's giving his full attention to me, na para bang isang maling salita na lumabas sa bibig ko, grabing parusang ibibigay niya. Good morning. I came here to give you this. Mahinang sambit ko at dahan-dahang pinatong sa lamesa niyang envelope na hawak ko. Mula sa akin lumipat ang tingin ni Wilson sa ibinigay ko. This time I have the chance to stare at his face. Kita ko kung paano kumunot ang noon niya habang dahan-dahang inabot ang envelope. And his jaw clenched when he saw what's inside. Mabilis ako nag-iwas ang tingin bago pa niya mapansin na nakatitig ako sa kanya. He looks good today. He's so fine. Resignation letter? Are you resigning after 3 days of working in my company? Are you joking, Miss Alcantara? Biglang pumitik ang dibdib ko dahil sa lamig ng boses niya. I can't. I just can't. Yes, I want to resign and I am serious.
Maraing sambit ko kaya't narinig ko ang sarkasiko niyang pagtawa. Bigla akong pinagpawisan ng malamig, lalo na't nakita kong pagkadisgusto sa mukha niya. Bahala ako at labis na nataranta. No, my company values professionalism. You cannot just work here then resign if you get bored. We did not encounter any employees who resigned after a few days of working, so please state your reason. Malamig na sabi ni Wilson. I want to resign. Maraing sagot ko lang, kaya ngumisi siya na walang bakas ng tuwa sa mukha. No! Sambit niya sa napakalamig na tono, kaya nagsalubong ang kilay ko. I want to resign. Hindi ko na napigilan pa ang pagtaas ng boses ko. No, I don't tolerate immaturity in my company. If you want to stop working, then finish a 3-month contract. I don't need any bad records for this year. Malamig na sabi niya na parang di niya ako kilala. Na parang kausap niya lang isang empleyado na ngayon lang niya nakita at naharap. Umusbong ang galit at inis sa loob niya, kaya't sinamaan ko siya ng tingin. I want to resign. I said no. Now go back to your work. He demanded, so I chuckled sarcastically. Binagsak ni Wilson ang resignation letter ko, kaya mas lalo ako nakaramdam ng pagka-insulto. I can't believe it. No, I don't want to work here. Sigaw ko pero wala pa rin akong nakita na kahit anong emosyon sa mukha niya. Separate your personal life from this. Malamig na sabi niya kaya't napaawang ang mga labi ko. What? I gasped. What did he say? Anong ibig sabihin ng sinabi niya? I want to resign. Anong kinalaman ng personal na buhay ko dito? I can sue you. You have a contract in my company. He cut me off so my eyes widened. I did not sign any contract. The moment you passed the interview, you got the contract, so go. I am not also joking, Miss Alcantara. Sabi niya. Ngayon nakitaan ko ng inis ang mukha ni Wilson. Hindi ko maproseso mga sinabi niya sa utak ko. Nagsukatan kami ng tingin pero ako ang unang sumuko kasi hindi ko kaya. And I like this guy. Impossible. Fine. Thank you, sir. Sarcastic na sabi ko bago ko padabog na lumabas ng opisina na iyon, dala-dala ang bigat at inis sa dibdib ko. I can't believe it. Hindi ko na dapat pinasok to. Now I am stuck. I hate it. Inis na inis akong pumasok sa elevator at pinindot to patungo sa floor kung saan ako nagtatrabaho. Nang makarating ako doon, agad kong nakuha ang atensyon ng lahat pero pakialam lang ako na umupo sa swivel chair noon. No one dared to talk to me. Wala ring nagsalita na pumasok ako kung kailan malapit ng mag-lunch. Naikuyom ko ang kamao ko at mas nadagdagan pa ang inis ko na makita na maraming trabaho ang naghihintay sa akin. Ang bilis nga naman talaga ng pangyayari. We had make love, and now we're acting like strangers. No, he's acting like I'm a stranger. I thought he's a born gentleman according to Eliza, but what do I expect? Napangisi ako na mapaklat, saka inis na binuksan ang computer. Now I want to get drunk again. I want to have fun and forget everything. Ilang sandali pa'y dumating ng oras para mag-lunch. Nagsitayo ng mga katrabaho ko pero ako nanatili, na nakaupo lang. Sa mga nangyari kanina nawalan ako ng gana sa lahat. I want to go home and hug my pillow until I sleep, but I can't do that. Kung pinayagan niya lang sana akong umalis sa trabahong to. What? We'll see each other every day? Araw-araw ko bang maalala ang kamaliang nagawa ko? Araw-araw bang babalik sa akin ang gabi kung saan nakuha niyang lahat sa akin? Araw-araw ba ako magsisisi sa pangaakit ko sa kanya? Nanlamig ako sa naisip kaya't napatungo ko sa lamesa ko, saka pumikit ng mariin. I had so much in this life. Nadagdagan pa ang problema ko ngayon. Noon tayong si Christine, Tita Christina at Daddy ang problema ko. Ngayon kailangan ko na ring problemahin si Wilson. I couldn't blame anyone. Ako ang may kasalanan nito. I want to prove myself so I am in this situation. Ngayon sana lang di ako pagtawanan ni Monique. Naging kagaya niya ako. Di natigil ang pag-iisip ko kaya't sumakit ang ulo ko. Nang tignan ko ang oras 2:00 ng hapon kaya mabilis akong tumayo para umalis. Bahala na. Bukas na lang ako magtatrabaho. Maybe a cuddle with my pillows will make me feel better. Na makapasok ako ng elevator, doon lang ako nakaramdam ng gutom. I bit my lower lip before sighing hard. Ngayon hindi ko na alam ang uunahin ko. My head is in big trouble. I am in so much mess right now. Mabilis ako lumabas nang bumukas ang elevator sa ground floor. Pagkarating ko ng parking lot, nahanap ko kaagad ang kotse ko. Hindi na ako nagsayang pa ng oras kasi kaagad akong nagmaneho papaalis. And I went home like what I planned.
Kagad akong dumiretso sa kwarto ko para makahiga at agad natulog sa ganong ayos. Gabi na magising ako at labis na ang gutom ko. I went outside to find some food but my refrigerator is empty. Hindi na ako nakakapag-grocery. Inis akong nagbihis na isang simpleng short at t-shirt tsaka napipilitang lumabas para mag-grocery. Bala kong pumunta sa malaking grocery na medyo malayo sa kondo ko dahil doon ko nakagawi ang mamili kasi kumpleto. Pero ngayong araw dala ko yata lahat ng kamalasan sa mundo. Dahil biglang huminto ang kotse ko sa gitna na medyo madilim na daan. In an old bridge to be exact. Mas lalo pa ako natakot nang biglang umusok sa harapan ng kotse ko kaya mabilis akong lumabas. Sa paglabas ko may dumaang truck sa tabi ko kaya lang muntik na akong masagi na nagbigay ng sobrang takot sa akin. Oh my God! Tarantang sambit ko habang nakatingin sa umuusok na kotse. Overheating. May mga dumaang takot sa akin ng ilang sasakyan kaya tumabi na ako habang hindi alam ang gagawin. I was about to get my phone to call someone but an Aston Martin stopped a meter away from my car. Naparunok ako na makita ang pamilyar na kotse. Kumabog na mabilis ang puso ko nang dahan-dahan bumukas ang pinto sa driver's seat at lumabas ang pamilya na lalaki na kilala ko. My eyes widened when I saw his curious eyes. What happened? Tanong ni Wilson. Ngayon ko nakita ang long sleeves niyang nakafold hanggang siko. Naparunok ako at saka napatikim na makalapit na sa kanya. Mabilis akong umiling at agarang kinuha ang wallet kong nasa loob ng kotse para makapag-abang ng taxi. I will just deal with my car later. Overheat. Sabi niya kalaunan at nang lingunin ko ulit siya, nakita kong nakatingin siya sa harap ng kotse ko na umuusok. Mabilis siyang bumalik sa kotse niya at akala ko aalis na siya pero nang bumalik siya sa banda ko, napansin ko ang phone na hawak niya. Tahimik kong pinanood ang pagtipan niya doon pero bigla siya nagangat ng tingin sa akin kaya't nagtama ang mga mata namin. I saw how he looked at me from head to toe. So I suddenly became conscious. I already called some professionals to get your car here. Sumabay ka na sa akin. San ka? Kaswal na tanong ni Wilson kaya't bahagya siyang nagpabasa sa ibabang labi ko. This is funny. Parang di kami nagkasagutan sa opisina niya kanina. No, maghihintay na lang ako ng taxi. Sabi ko sabay iwas ko ng tingin. Pumasok siya kaagad sa driver's seat kaya't napaawang ang mga labi ko. Ilang beses pa akong tumingin sa paligid at na masigurado na wala talagang dumadaang taxi, padabog na lang ako lumapit sa kotse niya at agara nang binuksan ang pinto ng shotgun seat. Mabilis niya ako nilingon kaya tahimik lang ako nagkabit ng seatbelt. Your car will be fixed tomorrow for sure? Sabi niya bago pandarin ang makina kaya tahimik na lang akong tumango. Nanayo ang lalamunan ko tila hindi makahinga. I opened the window on my side without his permission and I watched the cars outside. Where to? Grocery. Sabi ko kaya nanahimik na ulit siya. Di nagtagal dumating nga kami sa gusto kong grocery store kaya mabilis akong bumaba. Pero ang di ko inaasahan ay ang pagbaba niya. He slightly fixed his folded long sleeves before looking at me. Pakiramdam ko nakatingin kami ngayon sa ibang katauhan na isa't isa. Thanks. Wala sa sariling nasabi ko habang nakatitig sa mga mata niya. I will buy you something inside. He said so I nodded before starting to walk towards the entrance and I knew that he is behind me. This is so awkward and I don't know why. Kanina inis ako sa kanya tapos ngayon ang awkwardness naman ang nararamdaman ko. Nang kumuha ko ng cart, nakasunod pa rin siya sa likuran ko. Ivana? He suddenly called me so I looked at him. He shook his head and after that I found myself buying my groceries with him. Crazy, right? Yeah. I am crazy. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y mo rin niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.